So pag-usapan natin ngayon yung ginagawa ng home credit na pagpunta raw o pagpapatawag doon sa nagkautang sa barangay. Meron tayong mga nasa comment section na nakita ko na ganun daw yung ginagawa ng home credit. O sabihin natin kahit ibang online lending apps o ibang lending companies na nagpapabarangay para doon pag-usapan yung settlement ng utang. Tama ba yun o legal? Sa video ito pag-aralan natin at talakayin natin. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po yung simpleng pag-like, malaking tulong din po yung simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng ginagawa ng mga online loan app. At hindi rin po ako nanghihikayat o nangungunsintin huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado, ako po ay simpleng mamamayang kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng abusive and fair debt collection practices ng mga online loan apps. Okay, ito no, sa comment section to. So, sa isang Hola reviewer na ayoko na muna banggitin kasi hindi siya pwedeng mangbanggit ng mga online loan apps, okay? Pero ito yung nasa comment section kasi na nakita ko, kasi nagtanong din ako, okay? Alam niyo na ako sino yun. Ito yung comment, no? Si home credit, hindi. Si home credit, hindi. Ipapabarangay ka talaga. Doon ka niya papatawag mismo sa barangay. Diba? Yun ang problema. Ito, paalaala lang, no? Hindi lang ito dyan sa issue ng pagpapabarangay ng home credit o ng ibang lending companies. Itong ginagawa nating video ito is for educational purposes. Documented video na itong ginagawa nila para sa akin. No? At marami na po ako napagtanungan at marami na rin ako napanood ng mga videos na kapag ang isang mga lending company o mga juridical entity ay pumupunta sa barangay, illegal daw ba yan? Uulitin ko po sa inyo, ayon nga sa katarungan pambarangay, bawal po sila sa barangay kapag sila ay isang juridical entity, korporasyon, kumpanya o partnership ng kahit ano. Bawal po sila dyan. At meron din pong utos ang Supreme Court na bawal din silang dumulog para makapag-settle ng utang dyan sa barangay. Ulitin ko, bawal po yan. Kasi ano lang po, no? Yan ang ginagawa kasi talaga ng mga online lending app collector at even sa ibang mga lending company. No? Ito, papakas ko lang yung sarili ko. No? Bus kasi, sa tingin ko, kaya napapabarangay. No? Para maging hindi naman tayo bias. Baka sabihin ng mga lending companies, masyado akong kampi sa mga biktima ng OLA. At ang tingin ko dyan, kasi in my experience, may mga kaibigan din kasi ako, in my personal experience, na pinagtataguan kasi yung collector. Kaya ang ginagawa ng iba, kaya pag naiinis siguro, pinapabarangay, pinapapunta sa barangay, pero mali pa rin po yun. Kasi hindi na ho nila kailangan pang dumaan o dumulog sa barangay para hanapin yung tao. Because they are juridical entity, pwede na ho silang dumiretso sa small claims kapag hindi na ho nila nasisingil yung nagkautang. Ganun po yung tamang proseso at hindi po yan sa barangay pag-uusapan. Kasi hindi naman po tamang venue ang barangay para sa settlement ng isang utang sa korporasyon. Maaaring ganito yan. Ganito na, bibigyan ko na kayo ng simpleng ano na lang din. Simpleng payo na nakausap ko rin sa isang barangay kagawad doon sa amin, sa Caloocan. Nakaibigan ko at kababata ko po. Tinanong ko rin po siya, no? Kag, ikaw ba kapag kami nagpupunta dyan ng mga lending collector, kinakausap nyo? Oo, kinakausap. Pero hindi namin dito pinagsisettle. Bahala sila mag-usap nung nagkautang. Ganun na po, simple lang yon. Hindi nila papayagan doon mag-usap. Kasi nga, company or corporation po kasi sila. Bawal po silang dinggin dyan dahil hindi naman po residente ng barangay namin doon sa Caloocan at hindi naman po yan individual na tao. At yung lending company kasi may kakayahan na yan na magsampa ng diretso sa small claims kapag nagpadala na sila ng mga due process ng mga demand letter at hindi sumasagot. Ito paalala ko lang din, kausapin nyo rin yung mga lending collector sa mga nagkakautang. Para ulitin ko, para di ako bias dito. Yung mga nagkakautang, huwag nyo rin naman kasing taguan. Alam ko naman yun eh. May mga kilala ko ganyan person na pinagtataguan, may pinuno. Pag may dumarating na collector, ay wala si ganito, wala si ganyan. Iba yung makakatanggap ng demand letter. Di syempre, yung collector, napuprostrate din dahil di makapaningil dahil syempre may commission siya dyan, no? Ginagawa,
nilalabag na yung kautusan dyan sa barangay. Okay? Kaya ito, payo ko lang. Pag tayo nangungutang, madali tayo makautang, di ba? Subukan natin kausapin ng maayos at matiwasay na lamang po. Ngayon, kung talaga may ginagawang mali o nag-iskandalo, yung mga lending collector, pwede nyo naman po ireklamo yan doon sa kanilang company muna bago nyo ireklamo ng harassment doon sa mga ahensya ng gobyerno like the PNP and the NBI. Okay, ganun po yun. No? Kasi, isa pa, may mga nilabag din yung mga lending companies na yan na kapag dyan sila nakikipag-usap sa barangay, yung data privacy. Tandaan po natin, no, yung data privacy na yan, hindi pwedeng isiwala sa ibang tao yung utang natin. Kasi nga, company sila, korporasyon sila, meron yung tawag doon, Data Privacy Act, na yung kontrata natin, yung usapin natin na utang sa nila, sa atin lang yun. Kunwari ako si borrower at ito si home credit o si lending company, hindi mo pwedeng sabihin tikap yan eh. Sabihin mo yung buong kautangan mo. Kasi bawal na bawal po yan eh. Kontrata yan. Tapos isisiwalat mo na sa ibang tao. Di ba? Doon pa lang may paglabag na sila. Meron na silang unprofessionalism sa mga ginagawa nilang ganyan. Kaya ako paalala ko lagi sa inyo, no? Pag ginawa yan sa inyo na pinabarangay kayo, pwede nyo kasuhan yung si kapitan, kapag pinahintulutan yan, diyan kayo mag-usap. Kasi sabi mo kay Kap, di ba meron yan sa kabarangay, katarungan pambarangay na bawal kapag ka-juridical entity. Ang estilo kasi ngayon ng mga yan, ganyan. Tapos, itong data privacy, sabihin mo dun sa collector na, hindi ba paglabag yan sa data privacy dahil nga kontrata yan, tayo lang may nakakaalam yan, di ba pwedeng expose sa ibang tao yan, di ba? Maling pamamaraan ng paniningil kasi in-expose mo, kasi parang gusto mong palabasin ng collector na ipahihiya yung tao doon sa buong barangay. Syempre may sekretarya, may lupon yan. Iba't ibang tao yung makakakita ng utang, di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya sabi nga siya, meron din kasi mga nag-comment doon na empleyado ng barangay. Sabi nga, bawal sila. Pwede naman silang tanungin kung saan nakatira at pwede namang alamin kung ano ba yung kailangan nila ron ng mga lending collector, ano ba yung sadya na maniningil sila ng collection. Ako, naranasan ko, hindi man ako ginanyan. Pinuntahan talaga ako sa bahay at ang nataon naman na kapatid ko at may-ari ng bahay namin na inuupahan sa Caloocan yung nakausap. Pero hindi naman nila binanggit yung utang ko. Ang binanggit lang, yung mismong utang, hindi yung mismong utang ko. Yung utang ko at babayaran ko. Sinabi lang may kailangan sila dahil meron akong outstanding balance doon sa lending company. O alam na kagad nila may utang ko. Pero hindi nila sa kanila pinakita yung demand letter. Nakasobre pa rin po yun, hindi yung binuksan at hindi in-expose doon sa kapatid ko, doon sa may-ari ng bahay. Kasi nga, alam nila yung dapat gawin na due process. Yung mga pumunta sa akin, mga professional naman. Kaya ang ginawa ko, by that time, ako na mismo yung tumawag doon sa collector para hindi na humaba yung usapan namin at nakapag-settle ako. Hindi naman sila dumaan sa barangay actually. Dumiretso sa bahay yun eh. Kasi nga, pwede naman nilang gawin yan as long as tama naman yung gagawing pamamaraan ng paniningil. Kaya ulitin ko, kapag nagpabarangay, pwede nyo hong ireklamo yan sa kanilang company, kung sino yung agent na yan, at yung kapital, pwede nyo ireklamo sa DILG kapag pinahintulutan na dyan kayo mag-settle ng utang ninyo. At di po yan ang tamang venue. Okay, sana po nakatulong. Maraming salamat sa ulitin.